Morning, good afternoon, good evening. This is Alan was from the hashtag Walk the Blood channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you're subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially po 7,544. Konti na lang po at marireach na natin yung 7,600 subscribers. Kaya po, keep on sharing, keep on helping, and keep on subscribing on this channel. Hashtag Walk with Love. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Ang pag-usapan po natin ngayon, ang paguntahan lang natin ay yung comment po ni Senator Robin Hood Padilla. Si Senator Robin Hood Padilla po ay isang kapartido ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating butihing Pangulo Rodrigo Roa Duterte dati. Okay? Siya po ay PDP. Actually, last time around, nanumpa po siya bilang officer po ng PDP. Okay? Ayan. Nung panahon na inindorso ang apat na kandidato ng PDP na kinabibilangan nila Philip Salvador, nila Bato de la Rosa, ni Bongo at ni Frances Tolentino. Yan. Sama-sama po sila na mga kampanya sa apat na ito. Okay. Now, meron po kasing ipinahayag ang dating senador na si Senador Antonio Trillanes na mag po no na uh, na kinontak na daw ng ICC, International Criminal Court, ang mga kapulisan natin, ang mga generals. Iniulat din po natin, pinaghuntahan din po natin dito sa ating programa. Kaya naman, isa po tayo sa mga credible at may integridad na political vloggers here in the Philippines. Yan, cliniclaim ko na po yan ha. Kasi po, marami po tayong mga nasabi in the past na nagkakatotoo, na talaga namang may sense. Kaya nga po, hindi natin binubuhat ang ating bangko, pero yun po ang katotohanan. Okay? Ayan. Kaya po, malakas po ang kalooban natin na magsabi po sa inyo na ang ating goal po ay makahit po tayo ng 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Sana po ma-attain natin yan hanggang June of 2024. Yan, maraming salamat po. Tulungan niyo po ako. Alright. Yeah, ito po Ayan, nagpahayag po na 50 na kapulisan daw. No? Ngayon, balik po tayo dun sa mga pahayag ni Senator Robin Hood Padilla ng Bicol at ng Quezon City. Yan. Okay? O, eto, naalarma po siya, no? Naalarma po ang ating butihing senador na Senador Robin Hood Padilla sa claim po ni dating senador Antonio Trillanes na napapabalitang tatakbo bilang mayor ng Caloocan City. No? Dahil dun sa claim na ang International Criminal Court or ICC ay kinontak na ang 50 na katao na former and active police officials sa relasyon na iniimbestigahan ang Bato de la Rosa at ang Pangulong Duterte sa drug war ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Now, hindi po siya, ibig sabihin, hindi pa pala na-alarma, no? Mali. Hindi po pala na-alarma si Senator Robin Hood Padilla sa claim ni Antonio Trillanes. Dahil nga naman, ay hindi naman daw po ito kapani-paniwala, no? Pulis pangkalawakan lang daw ang kinontak ng ICC. Ibig sabihin, walang katotohanan dito, no? So tandaan po natin, alam naman po natin na si Robin Hood Padilla, si Senator Robin Hood Padilla ay talagang napakalapit sa ating dating butihing Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, dahil kapartido niya po ito sa PDP. Now, ito po, naniniwala po si Senator Robin Hood Padilla sa panayam o sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos at ng administrasyon niya na hindi makikipag-cooperate sa ICC. Pero wag tayo masyadong maging naive. Huwag po tayo maging masyadong naive o madaling maniwala. Dapat iyanin natin na skeptics tayo or skepticism. Dahil nga naman, okay,
Dahil naman kahit na may ano yan, ah, may pahayag ang ating butihing Pangulo, Bobong Marcos, pwede naman pong magbago yan. Okay? Depende yan sa pag-atake nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung ito ay mapuno, yari kayo. Kaya dapat kayo, Robin Hood Padilla, at Pangulong Duterte ay dapat maging mabait kayo sa Pangulong Bongbong Marcos. Okay? O, di ba? O, kaya pati mga pulis sa pinat ba? Hindi naman siguro. O, pwede naman sila tumanggi dahil kung sila ay magpapasailalim, ay pulis kayo ng Pilipinas, ang mga yan, pulis pangkalawakan lang ang kinagsisilbihan. Okay. Now, sabi ng Neophyte Senator, no? Ngayon lang naging senador yan eh, noong 2022, maintain that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippines after the country withdrew as a signatory to the Rome Statute, the treaty that established the tribunal. Pero may mga nagsasabi po na yes, indeed, nag-withdraw tayo noong 2024, pero, ay, sorry, 2024 ba? Hindi. Nag-withdraw po tayo 2018. Pero nung 2017 or 2018, no? Hanggang ano, nung nagmiyembro tayo, ay mayroon pa ring jurisdiction sa atin ang ICC. So makikita na lang po natin 'yan pag dumating na sila. Okay? So si Duterte and his former police chief, no? Alam na naman natin, no, si Bato de la Rosa 'yan, si Senador Bato de la Rosa o Ronald de la Rosa ay iniimbestigahan ng International Criminal Court or ICC sa mga krimen na against humanity because of the thousands of deaths in their police crackdown on illegal drugs, no? Yan. Who said they do not recognize ICC's jurisdiction and that they should only be tried in local courts. Nagtataka nga din po tayo. May mga katotohanan po ito, bakit naman po hindi idemanda ang mga kapulisan, no? Si Duterte, wala na pong immunity yan. Eh si De La Rosa ay may mga immunity pa yan, pero pwede na po nating idemanda si Pangulong Duterte. Sampahan nyo na ng kaso dito sa Pilipinas. Huwag na nating iparating sa ICC, kawawa naman, matanda na yan. Kung kailangan makulong, kailangan parusahan dito na sa Pilipinas, sabi nga ni Bato de la Rosa, ay napakahirap naman pumunta sa Switzerland pag nakulong sila. O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, #WalkWithLand, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. 100,000 subscribers. We claim it. Thank you so much, guys. God bless you all.